Niloko siya ng lalaking akala niya'y para sa kanya. Kaya sa galit at sakit, pinatulan niyang isang lalaking hindi niya inaasahan. Ang kanyang ama. Pero paano kung ang paghihiganti ay nauwi sa totoong pag-ibig? Magandang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid muli sa inyo ng isang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Hershey. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at huwag kalimutan na i-like ang video na ito. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwentuhan. Abala si Elena bilang tindera ng mais sa kanilang lugar. Madalis siyang maglako ng nilag at hilaw na mais. Habang nagtitinda, napadaan siya sa bahay ng kaibigang si Rosel. Tatawagin niya sana ito para alukin, bumili ng matigilan. Rosel, bibili ka ba ng... Natulala na lang ang babae nang makitang pinakamamahal niyang si Kyle Montenegro. Kilalang kanilang pamilya bilang pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar at nirerespeto ng lahat. Samantala, si Rosel naman ang kilalang mutya ng kanilang lugar sa ganda at yaman. Mas mayaman na babae kaysa sa kanila na may-ari lamang ng asyenda. Nang oras na yon, nakita mismo ng mga mata ni Elena kung paano maghalikan ng dalawa at halos mag-make out na sa loob ng kotse ng nobyo. Buksan yung pinto! Galit na kinalampag ni Elena ang pintuan ng kotse. Halos basagin niya yon kaya naman lumabas ang dalawa. Elena, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong na lalaki. Hayop ka! Niloko mo ko! 1 year na tayo ngayon! Minahal kita, Kyle! Paano mo nagawa sa akin to? Galit at gigil ang tanging nararamdaman ni Elena sa kanyang nobyo sa mga oras na yon. Galit niyang sinipat sinampal ang lalaki. Ano ba, Elena? Enough! Nasasaktang pinigilan ng lalaki ang babae. Bumaling naman si Elena kay Rosel na siyang kaibigan niya. Buisit! Kaya ba kinaibigan mo ko 3 months ago para lang ahasin ang boyfriend ko? Sinugod ni Elena si Rosel. What? Elena, are you dreaming? Hindi ka ba aware na engaged na kami ni Kyle noon pa? Grade 6 pa lang kami. Ngayon graduate na sa kolehiyo. Nag-break lang kami dahil umalis ako ng bansa. Binabawi ko lang ang sakin. Malakas na itinulak ni Rosel ang babae, kaya napahiga na lang sa malamig na kalsada si Elena. Ano ka mo? Totoo bang sinabi niya, ha? Kyle, sumagot ka! Halos manggalaiti sa galit si Elena sa mga oras na yun. Oo, you're just a rebound for a year, Elena. Sagot naman ni Kyle. Pinagbabato ng mais ni Elena ang lalaki at sapul naman ito. How dare you! Ang kapal na mukha mo sabihin sa akin na rebound lang ako! Tumayo si Elena at handa na sanang suntukin si Kyle nang hatakin siya ni Rosel. Not a chance! Elena, masarap ba sa pakiramdam maging uto-uto, ha? Anong lasa? Umasa sa pag-ibig na hiram mo lang naman. Pangiinsulto na sabi ni Rosel. Talagang pinahiya nito ang babae. Malakas na sinuntok ni Elena sa bibig si Rosel kaya dumugo ang labi nitong pumutok. Agad naman dumalo si Kyle. Elena, sumusobra ka na! I will sue you! Then do it! Walang CCTV sa parting to. Tignan lang natin. Kayang-kaya ko kayong baligtarin. Sasabihin kong ikaw na nakit kay Rosel at pinagtatanggol ko lang siya. Ngayon, kapag kumontra ang lecheng babae na yan, sasabihin ko naman talaga na uto-uto kasi siya kaya ikaw pa rin ang kinakampihan. Do you think madidiin niyo ako? Salubong ang kilay na sabi ng babae. Ouch! How dare you! Oh my God! Kailan sakit ang labi ko? Gusto mo bang dagdagan ko pa yan? Para magbuka ka ng sisuneo ng Doraemon, ha? Tonta kang babae ka! Galit na sigaw ni Elena. Enough! Umalis ka na dito kundi ipapadampot na talaga kita! Sure, I will go. Saka lumapit si Elena kay Kyle at tinadyakan ng itlog na lalaki. Halos mapaiyak naman ito sa sobrang sakit ng pagkakatama noon. Aray! Walang iya ka, Elena! Dali-daling tumakbo ang babae paalis. Gonggong! Deserve mo yan! Huwag ka na sana magkaanak! Sabay belat ng babae. Nang tuluyang makalayo, napahawak si Elena sa kanyang dibdib.
Nasasaktan siya pero mas naiinis siya dahil ego niya bilang babae ang tinapaktapakan ng dalawa. Imbes na magbukmok, nabuo ang masamang plano sa kanyang isipan. Sa tingin ba nila, papayag akong sila lang ang maging masaya? I will trample his ego. Tukoy niya kay Kyle. Sakto naman dumaan ang daddy nito na si Don Victor. Pinakamayaman, successful at respetado ng lahat. Malamig, estrikto, at tila walang puwang sa pag-ibig dahil sa sugat na mula sa nakaraan nitong pag-ibig. Elena. Bigkas nito sa pangalan ng babae. Samantala, ng araw na yon, umuwi si Elena sa kanilang malaking bahay. Sinalubong siya ng ilang kasambahay para aluking kumain. Nagtaka naman ang kanyang ama na si Don Fernando dahil mukhang wala sa mudang anak. Tinanong siya nito kung nakaubos ng paninda at sumagot sa Elena. Yes, Dad. Binigay ko sa mas nangangailangan. Anya, saka nilagpasan ng ama. Ayaw niyang pati ito'y magalit kapag nalaman ng totoo. Naiintindihan naman yon na matandang doon kaya hinayaan siyang umalis. Nang sumunod na araw, nagkataon naman na merong pagtitipon sa kanilang plaza. Naroon ang mga negosyante para magbigay ng kanilang payo at ideya tungkol sa pagnenegosyo. Wala namang hilig si Elena sa bagay na yon gaya ng mga seminar. Pero interesado siyang gumanti at ang paraan ng kanyang paghihiganti ay malupit. Don Victor, ito ang tubig. Mainit ang panahon natin ngayon. Saad ng babae. Tumingala naman si Don Victor mula sa pagkakaupo at bumaling sa babae. Hindi mo yata kasama si Kyle. Tukoy niya sa anak. Hiwalay na kami. Alam ko naman si Rosel ang mahal nun. At saka try out ko lang yun. Hindi ganun kaseryoso. Pag-amin ni Elena. Ayaw niyang ilihiman tungkol doon sa kanyang target. Talaga? For almost a year together? Hindi naniniwalang sabi ng Don. 35 years old pa lang si Don Victor pero higit na makisig at mas magandang pangangatawan kesa sa anak na si Kyle. Mas gwapo ng 10 beses. Adopted sa nilang ang lalaki dahil namatay ang babaeng una niyang minahal na si Vanessa. Ang nanay ni Kyle, pati ang ama nitong si Lucas. Oo, sa katunayan, hindi ko naman talaga siya type. Ang type ko, mga katulad mong gwapo. Bulong ng babae. Natigilan si Don Victor at napalunok. Matagal na panahon siyang umiwas sa babae at lahat ng iyon kaya niyang layuan. Pero hindi ang katulad ni Elena. Masyado itong maganda at kaakit-akit. What do you mean? Mabilis na nag-iwas ang tingin si Don Victor para lang huwag maakit ang tuluyan sa ganda ng babae. Victor, I know how smart you are. Kailangan ko pa bang ulitin? Okay, fine. Ang sabi ko, ang klase ng lalaking gusto ko ay kagaya mo. Hindi na nagawang ituloy ni Elena ang kanyang sasabihin. Nantakpan nito ang kanyang bibig. Damn it. Talagang balak mo palakasan. Siyempre, baka nabibingin ka lang o kaya naman, hindi mo na naman marinig. Maigi na sigurado. I can't believe it. You're so shameless. Well, I take that as a compliment. Sabay kindat ng babae. Imbis na kilabutan at maalibadbaran. Tila naging cute at hot pa si Elena sa gestures nito. Buong maghapon tuloy distracted si Don Victor. Hindi niya alam kung ano ang magiging reactions dahil sa paraan ng pang-aakit ng babae. Tila hindi ito seryoso at nilalandi lang talaga siya. Nang matapos ang seminar, balak na sana niyang umuwi nang biglang pumasok sa kotseng sinasakyan niya si Elena. Anong ginagawa mo rito? May sasakyan ka naman. Tinakpan ni Elena ang labi ni Don Victor gaya kung paano niya ito tinakpan kanina. Na-conscious tuloy siya kung hindi ba mabaho ang laway at hininga niya. Shh! Napiko ng ampun mo sa akin, kaya pinahahanap niya ako sa mga tauhan niya. Damn, hindi ko talaga akalain na pinatulan kong labanos na yun. Mukha siyang kinilaw. Seryoso pa si Elena sa pagsasalita ng mga oras na yon, kaya halos masamid sa sariling laway si Victor. Are you using me? Ngayon, oo. Pero yung sinabi ko kanina, consider it real. Higit na mas gwapo ka sa lahat at angat ka sa kahit sino. Sa anumang aspeto. You're a dream come true kapag naging akin ka. Who do you think you are para sabihin yan?
Sa tingin mo ba, papatol ako sa babaeng kagaya mo? Hep hep. Corrections. Hindi ako second-hand at for disposal. Excuse me, I am Elena Riego. Mayabang na saad ng babae. Still, ex ka ng anak ko. Damn, why does his voice sound so sexy? Nanginsulto na nga siya tapos ganun pa ang boses. Hindi nakakainis. Mas lalo ko lang nagugustuhang itis siya. Anya sa sarili. Baba. No way, drive. Anong tingin mo sa akin? Your personal driver? Halos mag-poker face si Victor sa sobrang inis sa babae. Hindi to fake taxi, kaya anong gusto mong mangyari? Halos mga matis naman ang mukha ni Victor na marinig ang sinabi ng babae. Wala talagang filter ang way nito tuwing magsasalita. Shut your filthy mouth, kiddo. Stop calling me kiddo. For your information, the last time na tumawag na ganyan sa lola ko at mami ko, nakatuluyan nila. At saka kaya na nga gumawa ng baby eh. Halos manlaki ang mga mata ni Victor sa narinig. Idagdag pang pamumula ng kanyang tainga ng mga oras na yon. Elena! Shh! Drive! Kung ayaw mo mautas ngayon dito! Walang nagawa si Victor kundi maging sunod-sunuran sa babae. Saan ka ba magpapababa? Sa bahay mo. I want to know you better. No more using others. Pagsisinungaling ni Elena. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang tawagin siyang mami ng sira-ulo niyang ex. Kaya kahit na isang malaking kahihiyan ang pumatol sa tatay ng ex niya, wala na siyang pakialam. Naririnig mo ba sarili mo? Or nahihibang ka na? Maybe you're sick or something like that. Sinasabi mo ba sira-ulo ako? Baka yung anak-anakan mo. Damn, I'm having a headache. Ang exaggerated mo naman. Tara na nga! Napabuntong hininga na lang si Victor at nagmaneho. Alam niyang matigas ang ulo ng babae. Noon pa man sinusubaybayan niya ito at aminado siyang he's fond of her. Samantala, nakarating sila sa malaking mansyon na pagmamay-ari ng lalaki. Nakangiting bumaba si Elena at hindi na inantay pang pagbuksan siya ni Victor. Alam niya naman ang ugali ng lalaki. Malamig at walang pakialam sa iba. Really? Feel at home? Napailing na lang ang lalaki nang bumaba sa sariling kotse. Nauna namang pumasok si Elena. Ang ganda ng mansyon mo. Gusto ko soft at fresh ambience. Gusto mo, pero hindi ka gusto. Walang paligoy-ligoy na saad ng lalaki. Tila labas naman sa ilong ang kanyang tinurahan. Ouch naman! Brain agad? Huwag mo naman akong i-reject agad. Try me! Agad dinawakan ni Elena ang kamay ni Victor at pilit itong binabawi ng lalaki. Kaya lang, mas malakas ang babae. Nagtaka naman si Victor. Hindi pa naman ako matanda pero nakaya mo. Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Bakit hindi? Mabilis na hinapit ni Elena ang lalaki kaya napalapit ang kanilang mga katawan. Elena, what the hell are you doing? Nababaliw ka na ba? Anya sa kabadong boses. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganong kalakas ang epekto ni Elena sa kanya. Matagal na panahon niya rin yung hindi naranasan. Oo, siguro nga, nababaliw na ako sa'yo. Tumingkayad ang babae at mapanghas na hinalikan si Victor sa labi. Halos manlaki naman ang mga mata ni Victor sa sobrang gulat. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Kalaunan, agad din siyang natauhan at itinulak si Elena. Halos mga matis ang tainga niya doon. Shameless! Get out! Stress na sabi ni Victor. Natawa naman si Elena ng palihim sa katinalikuran ng lalaki. In 1, 2, 3! Damn, ipapahatid kita. Baka mapahama ka sa daan. Natawa naman si Elena sa sobrang maalalahanin bigla ng lalaki. Alam na alam niya ang way para itim ang cold-hearted billionaire na lalaki. Huwag na. Kung hindi lang din ikaw maghahatid, huwag na lang. Anya, saka tinalikuran ng tuluyan si Don Victor. Muling nagbilang ang babae. Wala pa siyang pangalawa, agad ang humabol sa kanya si Victor. Ay, fine. I will drive you. Pero bukas na. Anong oras na? Baka mapahama ka pa sa daan. Oh, come on. Akala ko ba ayaw mo sa akin pero concerned ka? My God, huwag mo nga ako niloloko. Napapailing na sabi ni Elena. Di ako nag-aalala. Paano kung mapahama ka? Tapos may nakakita na sa kotse kita sumakay. Mapagkamalan pa akong kidnapper niyan.
Sus, mga palusot mo lang talaga. Hinawakan ng babae ang kamay ng lalaki at nauna na siyang maglakad. Nakarating naman sila sa may kotse at agad sumakay. Sana, nagpatid ka na lang talaga kanina. Bago-bago masyadong isip mo. Oo, pero hindi ang pagtingin ko sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Don Victor na marinig ang sinabi ng babae. Nakaramdam siya ng kakaibang kilig at tila ito lang ang nakikita ng mga mata niya sa mga oras na yun. Are you flirting with me? Obviously, hindi ba halata? Nasa po ni Elena noon na mapagtanto na medyo slow sa harapan niya ang kinikilalang Stoneheart Tycoon. Damn, I know. But why? Para gumanti sa adopted son ko? Nakataas ang kilay na tanong na lalaki. Gustuhin man sumagot ni Elena ng oo, pero pinigilan ng sarili. Of course not. Sabi ko naman sa'yo, he's a junk. A trash compared to someone like you. What? Are you aiming for me just because I am handsomely rich? Just because I am better than him in so many aspects? Are you interested in my fame and wealth? Salubong ang kilay ni Victor sa narinig. Damn! Narcissistic din palang isan to. Bulong niya saka bumaling kay Victor. Siyempre, hindi. It's look like it. Anya sa naiinsultong mukha. Hindi nga. Ano bang akala mo sa akin? Pisant. Mayaman din kami. Hindi lang kasing yaman mo pero hindi ko kailangan ng yaman na meron ka. Ang kailangan ko, ikaw mismo. Do you understand? Naiinis na saad ni Elena. Natigilan naman ng lalaki na makitang seryoso ang babae. Pero this isn't right. Kyle's still my son, even if he's adopted by me. Napaisip naman si Elena. Tila umi-epekto ng kanyang mga atake kay Victor, kaya naguguluhan ang lalaki. Son, my ass. Why do you care about it? Hindi mo ba ako gusto? Bakit ba ako sa paningin mo? That even interest you? Tila paawa mukha na sabi ng babae. Nag-iwas naman ng tingin si Don Victor. Enough, ihahatid na kita. Masyado nang lumalalim ang gabi. Sakay. Sumakay nga si Elena at ganoon din si Victor. Agad nagmaneho ang lalaki paalis at hinatid ang babae sa asyenda. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila doon. Salamat sa paghatid. Gusto mo bang magkape muna? Alok ni Elena na makababa sa kotse. No need. Gusto ko na matulog pag uwi ko. Anya sa seryosong boses. Hindi na hinintay ni Victor na sumagot si Elena. Agad niyang pinaharurot ang kotse paalis. Damn, talagang matigas ngang isang yun. Ayaw matinag. Napipiko na kinagat ni Elena ang ibabang labi. Kalaunan, pumasok na siya sa loob ng malaking bahay para matulog at magpahinga. Lumipas sa mga araw, madalas sundan ng babae ang lalaki. Wala na siyang pakialam kung magmukha man siyang stalker, basta gusto niyang makuha ang atensyon ni Victor. Isang tanghali, anong ginagawa mo dito sa plaza? Takang tanong ng babae. Bawal ba ako rito? Hindi naman. Nagtataka lang kasi ako. You're not into this. Paano mo nasabi? Hindi mo naman talaga ako kilala ng lubos. Inalis ng lalaki ang suot na polo at tumambad ang jersey na damit at shorts sa kanyang harapan. Halos matulala naman si Elena sa lakas ng dating at karisma ng lalaki. Wow, you look like a varsity player in my age. Namamanghan sabi ni Elena. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Naiinsultong bumaling ang lalaki sa babae. Hindi nga sabi ang kulit. Ang gwapo-gwapo mo para maging matanda sa paningin ko. Napalakas ang sigaw ni Elena kaya napalingon ng mga tao sa plaza sa kanya. May liga pa naman doon. Halos hindi maipinta mukha ng babae sa sobrang kahihiyan nang mapagtanto na napalakas ang boses niya. Halos mga matis ang tainga sa kapisngi ni Elena sa mga oras na yon. Shameless. Nakangiting sa ni Victor saka sumalang na sa larong basketball. Sa loob ng court, halos i-dominate ni Victor ang laro. Siyang nataguriang MVP hanggang matapos. Labis naman ang tuwa ni Elena doon. Wow, napakagaling mo pala maglaro! Namamangha naman sabi ng babae. Isang tipid at aroganteng ngiti ang binitiwan ng lalaki. Hindi na ito nagtagal doon at sumakay na sa kotse pagkatapos ng game. Sumunod naman si Elena at walang pasabing naupo sa passenger seat. Wala siyang pakialam kahit magbulungan ng mga taong nakakita. Para sa iba,
Normal lang sumakay si Elena dahil kasintahan ito ni Kyle. Hindi pa rin nagpapakita sila Kyle at Rosel sa mga tao? Kudot noon tanong ni Victor. Hindi, pero siguro. Hayaan mo sila. Sa akin ka nga mag-focus. Sabay hawak ni Elena sa baba ni Victor at iniharap ang mukha ng lalaki sa kanya. Damn, Elena, I'm driving. Can't you see? Oo, hindi ko nakikita kasi. Ikaw lang nakikita ng mga mata ko. Nakangiting tugon na babae sa kanya binitiwan ng baba ng lalaki. Agad naman tumugon si Don Victor sa harap ng kalsada. Crazy. For you. Satisfied ng umiti ang babae. Napailing na lang ang lalaki saka nag-focus sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa harap ng bahay nila Elena. We're here, baba na. Hindi maganda nakikita ng mga tao na madalas tayo magkasama. Wala akong pakialam sa kanila, Victor. Even if you're older than me. Ano naman, hindi naman mahalagang edad sa panahon ngayon eh. Hindi ako interesado sa pag-ibig na yan. Find some boy toy anymore. Wag lang ako. Damn, Elena, I'm driving. Can't you see? Oo, hindi ko nakikita kasi. Ikaw lang nakikita ng mga mata ko. Nakangiting tugon na babae sa kanya binitiwan ng baba ng lalaki. Agad naman tumuon si Don Victor sa harap ng kalsada. Crazy. For you. Satisfied ang umiti ang babae. Napailing na lang ang lalaki saka nag-focus sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa harap ng bahay nila Elena. We're here, baba na. Hindi maganda nakikita ng mga tao na madalas tayo magkasama. Wala akong pakialam sa kanila, Victor. Even if you're older than me. Ano naman, hindi naman mahalagang edad sa panahon ngayon. Hindi ako interesado sa pag-ibig na yan, okay? Find some boy toy anywhere. Wag lang ako. Hindi nga kita pinaglalaruan. You're smart. Alam kong alam mo yan. Saad ng lalaki. Bumaba naman si Elena at iniwan si Victor na napapaisip. Hindi pa ba talaga huli ang lahat para sa akin? Anya sa pinandar ang kotse. Lumipas sa mga araw at buwan. Kahit iwasan ni Victor ang babae, tila magnet ito na mas lalo pang napapalapit sa kanya. Ilang beses napahamak si Elena at hindi naman niya natiis na tulungan ng babae. Kagaya na lang ng Friday ng gabi sa isang 5-star restaurant. Napagdiskitahan si Elena ng isang customer dahil lang nagagandahan ang nobyo nito sa tahimik na babaeng kumakain. Excuse me, huwag kang bastos. Kumakain yung tao, inaano ka ba yung boyfriend mo super pangit? Sa tingin mo ba papatulan ko mukhang octopus na yan? Bahagi kayo, isang seahorse at isang octopus. Naiinis na sabi ni Elena. Napailing na lang si Victor na marinig ang wagas nitong panlalait sa dalawa. Sasampalin sana ng babaeng may mahabang buhok sa Elena nang batuhin ito ni Elena sa kamay ng tinidor. Napaaray naman ang babae. Sa susunod, itong kutsilyo ng ibabato ko sa'yo at sisiguraduhin kong tatagos dyan sa pangit mong kamay. Dirty! Umalis nga kayo sa harapan ko! Nakakawala kayo ng gana. Napipiko na sabi ni Elena. Noon, hindi ganoon ang ugali ng babae. Madalas lang itong mabait, tahimik at naiwas sa gulo. Pero nagbago ang lahat nang lokohin siya ni Kyle. Susuntukin na sana ng nobyo ng babae sa Elena nang umeksena si Victor. Touch her and you'll disappear permanently. Malamig ang boses at walang emisyon ng mga mata na sabi ni Don Victor. Nakilala naman siya ng dalawa at mabilis na umatras saka nagtatakbo paalis. Victor, namamangang sabi ni Elena na makita ang lalaki. Masyado ka na nagiging comfortable sa pagtawag mo ng Victor sa akin ha. Naupo ang lalaki sa kaharap na upuan ni Elena saka umorder ng sariling pagkain. Siyempre, pangalan pa lang alam mong gwapo, super hot at yummy na. Elena. Halos mga matis ang tainga ng lalaki sa sobrang hiya sa pinagsasasabi ng babae. Oops, hula na naman preno ng bibig ko. Sorry. Pero himala, nandito ka't sa harap ko pa talaga pumuesto. Are you falling for me? In your dreams. Agad na nag-iwas ang tingin si Victor para lang hindi makita ng babae ang pamumula ng kanyang pisngi. Sus, hindi ako naniniwala. Sad pa ni Elena saka ito tumayo at dumukwang sa lalaki. Sakto namang harap ni Victor na magtamang kanilang mga labi. Pati si Elena na bigla din, kaya nanlaki ang mga mata nila pareho sa gulat. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso at parehong nangamatis ang kanilang mukha.
Sakto namang dumating ang waiter at ilalapag na sana ang order ni Victor nang masaksihan nito ang halik sa pagitan ng dalawa. Damn, aksidente lahat. Hindi namin sinasadya, nakita mo. Paliwanag nito. Natataranta naman tumango ang waiter. Here's a tip. 5,000 pesos para sa pananahimik mo. Mamili ka. Kulong kapag pinagkalat mo? Banta ng babae. Hindi naman tinanggap ng waiter ang pera. Sinabi nito na hindi niya ipapahamak ang sarili. Agad umalis ang waiter sa sobrang takot sa dalawa matapos ilapag ang order ni Victor. Sabay silang kumain at parehong hindi kumikibo dahil iniisip ang aksidenteng halik sa pagitan nilang dalawa. Damn it! Bakit ang bilis ang tibok ng puso ko hanggang ngayon? Don't tell me, kinikilig ako. Hindi makapaniwalang saad ni Elena habang nakatitig sa karneng ulam. Halos pabulong lang ang kanyang pagkakasabi kaya hindi yun narinig na lalaking kaharap. Ay, tinatamaan na yata ako sa babaeng to. She's a devil. Napapailing na sabi ni Victor. Nang matapos kumain, nag-offer ang Don na ihatid sa Elena. Kaya napangiti ang babae. Alam niya sa sarili niya na unti-unti na niyang nakukuha ang loob ng mailap na lalaki. Who am I to refuse? Good, let's go. Sumama naman si Elena sa lalaki na matapos silang kumain at ito na rin na nagbayad ng bill nila pareho. Samantala, habang nasa biyahe, biglang umatake ang migraine ni Victor. Masyado niya kasing inabuso ang sarili sa pagtatrabaho kaya nakakaramdam siya noon. Halos wala na siyang tulog at inaantok na rin siya. Mabuti na lang at nasa harap na siya ng bahay nila Elena. Huy, ayos ka lang ba? Bigla ka na mutla. Ay, migraine. Papahinga ko lang to. Sige na, bumaba ka na. Hindi, sasamahan kita sa inyo. Drive. Hindi na talaga kaya ni Victor kaya nag-pass out na siya. Nataranta naman si Elena at siya na mismo nag-drive ng kotse. Ayaw ng lalaki na pinaalam sa kahit sino ang kahinaan niya. Kaya naman hindi yun sinamantala ng babae. Bagkus, idiniretso niya si Victor sa mansyon nito. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakarating sila sa mansyon at sinalubong ng mga tauhan na lalaki. Inakay ng mga ito ang amo at inihatid sa kwarto. May private doctor ba siya? Call him. Hindi ko siya dinala sa ospital dahil ayoko ipahamak ang reputasyon niya. Alam ko maraming kalaban sa paligid na hinihintay manghina ang leon bago umatake sa lungga nito. Agad naman naintindihan ng mga tauhan ni Victor ang ibig niyang ipahiwatig. Kaya tinawagan nito ang matandang doktor na si Doc Manuel. Makalipas lang ang ilang minuto, agad dumating ang nasabing doktor. Chinek up nito ang Don. Sakto naman nilagnat na rin si Victor. Sinabi ng doktor na mild lang ang migraine na lalaki. Sadyang pagod lang ito na sobra kaya nag-pass out. Ibinilin din kay Elena na kailangang may bantayan doon at huwag hayaang mag-isa dahil madalas itong mag-ilusyon at mag-breakdown. Naiintindihan ko, Doc. Nagpaalam ng doktor matapos bigyan ng reseta at gamot ng lalaki. Nang maiwan si Elena, siyang nag-alaga kay Don Victor hanggang madaling araw nang maalimpungatan ng lalaki. Pero nagdedeliryo pa rin. Vanessa, wag mo kong iwan. Wag mo kong ipagpalit. Vanessa? Nanay ni Kyle? Bakit si Lucas pa na kaibigan kong pinili mo? Bakit hindi na lang ako? Mahal naman kita. Tumulong isang butil na luha sa gilid ng mata ni Victor habang nagsasalita. Hinawakan itong pisngi ni Elena. Victor, ako to si Elena, hindi ako si Vanessa. Pag-amin ng babae para maputol ng masama nitong panaginip. Elena? Unti-unting nagising ang lalaki. Ako nga. Biglang niyakap ni Victor ang babae. Nagulat naman si Elena lalo na't naramdaman niya ang nag-aapoy nitong singaw. Elena, natatakot ako. Nagmahal ako noon, pero nabigo ako. Natatakot na ako magmahal ulit. Pero, napakilala kita. Tila naguguluhan ako. Huwag kang maguluhan. Try me. Love me. Kaya ko siyang higitan. What do you mean? Si Vanessa. Kaya ko siyang higitan. Paniwala ka sa akin. Kumabog na malakas ang puso ni Victor sa narinig. Tila lalo namang gumanda si Elena sa paningin niya, kaya agad niyang sinunggaban ang labi ng babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Elena sa gulat, pero kalaunan, napapikit na rin siya
at tumugon sa halik na lalaki. Naghalikan sila hanggang sa ihiga ni Victor ang babae sa kama. Kalaunan, inalis silang kanilang mga suot at nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Hindi akalain ni Victor na birhen pang babae. Mas lalo lang tuloy siyang naakit dito. Hindi mo ba pagsisisihan na nangyari? Hindi. Namumulang pisngi na sabi ni Elena kay Victor. Hindi niya rin akalain na madadali siya sa halik at mauuwi sa ganoon ang pangyayari. Gayong gusto lang naman niyang gumanti. Akong bahala sa'yo mula ngayon. Iingatan kita. Naniniwala ako sa iyo, Victor. Sabay yakap ng babae sa lalaki. Naintindihan naman ni Elena na nangyari na. Kaya hindi na niya kailangang bawiin pa. Yun na lang ang naging sakripisyo niya para makuha ang loob ng lalaki at matupad ang kanyang paghihiganti sa anak nitong Hudyo. Gusto kita, Elena. Hindi ko lang magawang aminin dahil takot na ako mabigo ulit. Gusto rin kita, Victor. Pagsisinungaling ng babae. Hindi naman niya alam na unti-unti na rin niyang nagugustuhan ang lalaki. Talaga? Oo. Nakangiting saad ni Elena kaya bumilis na naman ang tibok ng puso ng Toy. Magkayakap sila sa kamang nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan ng umaga, naunang nagising si Victor at pinagmasda ng magandang mukha ng dalaga. So beautiful and tempting. Victor, don't look at me like that. Nahihiya ako. Namumulang pisngi na sabi ng babae. Natawa naman ang lalaki. Saka hinalikan na noon ng babae. Why? Nagsisisi ka na ba? Uy, hindi ah. Hindi ba pwedeng naiilang lang sa titig mo? Hinawakan ni Victor ang baba ni Elena, saka pinakatitigan ng labi ng nobya. Ngayon ka pa talaga nailang. Last time, I remember, panay ang flirt mo sa akin. Nakangiti ng nakakaloko naman sabi ng lalaki. Lalo tuloy nahiya sa Elena. Che, last time wala naman nangyari sa atin. Iba ngayon. Masanay ka na dahil simula ngayon, I will always treat you like this. Kahit pa malaman nila? Natigilan si Victor at natauhan. Muli niyang naisip ang consequences ng desisyon niyang angkinin ng babaeng dating kasintahan ng kanyang anak-anakan. Pero kalaunan, napagtanto niya rin na mas mahalagang nararamdaman niya. Gayong gusto rin siya ni Elena. Hindi kagaya ni Vanessa noon na may ibang gusto. Handa akong piliin ka't protektahan. Hindi kita bibitawan at iiwanan sa ere, Elena. Kinilig naman ng babae pero kalaunan, naaalala niyang mission niya lang ang paibigin si Victor para makaganti kay Kan. Sa oras kasi na maging sila at ikasali siya sa lalaki, magiging mami siya nito at kontrolado na niya ang sitwasyon. Kung ganon, handa na ako, Victor. Handa rin akong ipaglaban ka. Nakangiting tugon ni Elena, sabay tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Sa sobrang tuwa ni Victor, sinunggaban niya ang labi ng babae at ginawaran ito ng mainit na halik. Puno ng intensidad ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Kalaunan, sabay silang huminto ng makaramdam ng gutom. Sabay silang naligo saka nagbihis. Dumiretso sila sa labas at kumain sa dining area. Nagpahanda ng maraming pagkain si Victor, kaya naman ganadong kumain ng babae. Nang matapos, pinakilala na siya ng lalaki. Simula ngayon, girlfriend ko na si Elena. Disrespect her and you will taste your demise. Mahilan na question about kay Kyle at Elena, kaya naman si Elena na sumagot doon. We're not together. Palabas lang ni Kyle para pagselosan si Rosel at pabalikin ang babae. You know how much she loves her, right? Sinabi ni Elena ang totoo at natauhan naman ang ilan. Pero may mga against pa rin dahil mag-ama ang pinatulan niya. No one is allowed to object and tell us that this is wrong. No one is perfect when it comes to their loved ones. Seryoso mukha na sabi ng lalaki. Natahimik naman ang mga tauhan at hindi na nagsalita. Pagkatapos kausapin ni Victor ang mga ito, nagpasya silang magpahinga ni Elena sa back garden. Dinala siya doon ng lalaki. Hindi naman mapigilan ni Elena ang mamangha sa ganda ng mga tulips doon. What's your favorite flowers? Tanong na lalaki na mapansin ang pagtitig ni Elena sa mga bulaklak. Orchids at zinnia. Anya habang nakatingin.
Agad naman tinawag ni Victor si Mang Douglas. Mang Douglas, replace all of the flowers here according to her. Orchids and zinnia. Saad ng lalaki. Nalaki naman ang mga mata ni Elena sa gulat. Talagang aalisin? Oo, Elena. You own my heart. Kaya ikaw lang ang pwedeng maging laman ng puso't isipan ko. Tumungo naman ang babae at napagtanto na marahil paborito yun ni Vanessa. Patay na ang babae pero inaalala pa rin ito ni Victor. Sa wakas, ako na laman yan. Ayoko pa naman na may kahati. From now on, wala ka na talagang kahati. She's dead too. Tumango ang babae saka yumakap sa lalaki. Masaya naman sila pareho sa mga oras na yun. Lihim namang napangiti si Elena dahil sa wakas, masisimulan na niyang kanyang layunin na makapaghiganti. Victor, sana hanggang dulo akong paniwalaan at piliin mo. Oo naman, akong bahala sa'yo. Palagi kitang pipiliin. Saka iniharap ni Victor si Elena sa kanya. Nagkatitigan sila sa mga mata at unti-unting inilapit ni Victor ang mukha sa babae. Napapikit naman ito at naramdaman ang mainit na labi ng lalaki na sumasakop sa kanyang labi. Hinalikan siya ni Victor sa masuyong paraan at nagustuhan yon ni Elena. Aminado siyang kinikilig kahit na parte iyon ng kanyang paghihiganti. Elena, ngayon ang ulit ako nagkagusto sa babae. Sana huwag mo akong biguin. Tumango naman ang babae at ngumiti. Oo, huwag ka mag-alala. Niyakap siya ng lalaki at hinalikan muli sa ulo. Nagtagal sila doon ng kalahating oras bago magpasya si Victor na ihatid si Elena sa asyenda. This is your first time not going home. Inumaga na. Nung kayo pa ni Kyle, hindi mo ito nagawa. Baka magtaka mga magulang mo. Malaki na ako, Victor. Kung tutuusin, dapat wala na ako sa poder ng mga magulang ko. Sila lang naman na may ayaw. Dapat nga nag-aasawa na ako eh. Halos mamula naman ang tainga ni Victor sa narinig. Tila nagpaparinig kasi ang babae pero para kay Elena, normal lang ang kanyang pananalita. Peking umubo si Victor kaya napalingon sa Elena. Inuubo ka? Baka TB na yan ah. Damn, are you cursing me? Hindi, baka lang naman. Patingin ka na kaya sa doktor. Ikaw dapat ang nagpapatingin. Ang lala mo na. Saan ng lalaki hanggang sa makarating sila sa harap ng asyenda. Dito ka na kaya kumain? Hindi na, sa susunod na lang. We should stay low-key for now. Why? Kinakahiya mo ba ako? Kasi mag-ama kayong pinatulan ko? No, Elena, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kumalma ka, masyado pa kasing maaga para ipalam sa lahat. I want it to be stable first. Okay, naiintindihan ko. Saad ng babae. Nagpaalam na ang lalaki at umalis. Lumipas sa mga araw at buwan na madalas magkasama sila Elena at Victor. Nagde-date sila sa kabilang bayan o malayong lugar. Isang gabi, nagtungo sila sa Tagaytay at nagstay sa Sky Ranch. Ilang buwan na tayo pero palihim pa rin tayo nagkikita. Hindi na nagugustuhan ni Elena ang paglilihim nila ng kanilang relasyon. Dahil ang plano niya, ipamukha kay Kyle na siya ng kasintahan ng sarili nitong ama. Sorry. Siguro nga nagiging duwag ako. But I just want to protect you. I know. Pero kahit na nagde-date tayo, hindi ko magawang maging masaya dahil sikreto. Sorry. Sige. Let's show it to them. Natatakot ka bang magalit sa'yo si Kyle? Si Rosel ang mahal nun at me. Kaya wala siyang pakialam sa atin. Move on, Victor. I am yours alone. Saad ni Elena saka sinakop ang labi ng lalaki. Tinugunan naman yun ni Victor ng kaparehong intensidad. Kalaunan, huminto sila't lumabas ng Sky Ranch para kumain sa Bulalo Point. Umorder ulit si Victor na maraming pagkain para sa kanila. Kumain ka na marami ah. Victor, I am gaining a lot. Hindi ah, ayos nga lang eh. Medyo may laman ka na, unlike before you're so skinny. Napanguso naman si Elena. Pinapataba mo yata ako para pumangit ako at mapalitan mo eh. Hoy, hindi no. Never kitang ipagpapalit, Elena. Ilang beses ko na yung sinasabi sa'yo. Saka hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. Siguraduhin mo lang ha, kasi akin ka lang. Puputulin ko yan kapag nang babae ka. Banta ni Elena habang nakataas ang kaliwang kilay. Katakot ah. Siyempre, hindi ko gusto ang ganun. Sa'yo lang ako.
Nakangiting tugon ng lalaki saka sila magganang kumain. Nang natapos, naglakad-lakad lang sila para magpababa ng kinain. Victor, masaya ka ba sa akin? Oo naman. Hindi mo ba napapansin na malaki ng pinagbago ko simula na maging tayo? Napaisip naman si Ellen, sa kamarahan tumango. Oo nga. Hinawakan ni Victor ang kamay ni Ellen at hinalikan. Saka sila nagpatuloy sa paglalakad. Kinilig naman ang babae sa mga gestures ng lalaki. Hindi niya akalain na ganoon ka-sweet at karomantiko ang nobyo. Malaki na ngang ipinagbago ni Victor mula nang naging sila. Elena, paano kung gusto kong makasama ka habang buhay? Natigilan ng babae. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ni Victor ng ganong kaaga. Hindi niya rin alam kung ano ang isasagot dahil parte lang naman ng paghihiganti niya ang kanilang relasyon. Nang makitang nalulungkot na mukha ni Victor, doon siya biglang sumagot. Oo naman, ayos lang sa akin. Ganon din naman ang gusto ko. Sagot ng babae. Hindi niya alam kung tunay o parte pa rin ba yon ng kanyang layuning maghiganti ang naging sagot niya sa lalaki. Medyo nakokonsensya din si Elena dahil mabuting tao si Victor at ginagamit niya lang ito. Talaga? Hindi may kakailang pagmamahal nito kay Elena sa sobrang tuwa. Oo naman, ayaw mong maniwala? Hinila ni Elena si Victor sa isang hotel room at nag-check-in sila. Anong gagawin natin dito? Bukas na lang ba tayo uwi? Magpapahinga na muna tayo dito? Oo, bukas na. Pagkakuha ng keycard, umalis na sila sa lobby at nagtungo sa kanilang kwarto. Agad isinara ni Elena ang pintuan. Humarap siya kay Victor at mapang-akit na hinubad ang dress na suot. Napatitig naman ang lalaki sa kanyang maputi at sexy na katawan. Napalunok na lang si Victor nang tuluyang matanggal ni Elena ang lahat ng suot. Agad itong lumapit at mapang-akit siyang hinalikan sa labi. Nag-init naman si Victor at tinugunan ng halik habang humahaplos ang kamay sa bawat parte ng katawan ng babae. Dinala niya sa kama ang nobya saka doon ni romance at inangkin. Mahal na mahal kita, Elena. Paulit-ulit na bukang bibig na lalaki habang inaangkin ang babae. Halos mamula naman ang pisngi ni Elena doon. Hindi siya makasagot dahil hindi niya pa naman mahal ito. Hindi naman inintindi ni Victor ang hindi niya pagsagot dahil abala ito sa ginagawa. Kalaunan, nang matapos ang ilang round, nagpahinga si Elena sa bisig ng lalaki. Damn, you're so good and hot. Anya, napangiti naman si Victor dahil nagustuhan ng babae ang kanyang performance. Muli niyang hinalikan si Elena sa labi. Namula naman ang pisngi ng babae sa sobrang kilig. You're such a tease, baby. Ay, ang gusto ko yung binababy ako. Kinikilig na saad ni Ellen. Napangiti naman si Victor. Come on. Muli silang nagsalos sa mainit na halik at sa kama. Nakatulog naman sila pareho sa sobrang pagod. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magising si Elena. Bumangon siya at nagsuot ang roba. Hinawi niyang kurtina at pinagmasdan ng city lights sa Tagaytay. Ang layo ko na masyado sa dating ako. Hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang saan ako dadali ng galit at paghihiganti? Pero di ba, nag-e-enjoy naman ako? Saad ni Elena sa kanyang isipan. Maya-maya pa, naalimpungatan din si Victor. Kinapa niyang nobya pero wala siyang makapa, kaya napamulat siya ng mga mata. Bumangon si Victor na tanging tuwalya lang ang tapis. Niyakap niya naman si Elena mula sa likod. Bakit gising ka pa? Tanong na lalaki, tipid namang ngumiti si Elena. Naalimpungatan ako, hindi na ako makatulog. Do you want to drink? Tumango ang babae kaya umorder si Victor ng alak para sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, hinatid yun sa kanilang kwarto at sabay nilang ininom. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman, Elena. Bakit mo naman natanong? Gusto kong ipakita mo sa buong mundo. No problem. Saka hinarap ni Victor ang babae sa kanya. Nagkatitigan sila sa mga mata at unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Promise me. I promised. Sambit ng lalaki. Muli silang nahiga sa kama at nagpasyang matulog. Doon lang nakatulog si Elena.
Kinaumagahan, muling inihatid ni Victor sa Elena sa asyenda. Umuwi naman siya sa kanila at inasikaso ang mga papeles na hindi natapos. Nang sumunod na mga araw, nagpasya si Victor mag-focus sa trabaho sa kumpanya. Madalas naman siyang bisitahin at tulungan ni Elena. Bakit kaya hindi na lang kita gawing sekretarya? Payag ako, para lagi kitang kasama. Kaya lang, baka mamaya, maumay ka sa mukha ko eh. Hindi ako mauumay, Elena. Malabo yun. Gusto ko nga kasama ka palagi. Do you want to live with me? Are you serious? Nalalaki ang mga mata na tanong ng babae. Tumango naman ang lalaki. Oo, Elena. Ayaw mo ba? Gusto. Then, let's live together. Masaya naman tumango si Victor at kinalong ang babae. Kailan ka magsisimula? Tanong ng lalaki. Kahit bukas. Paano na sekretarya mo ngayon? I will transfer him to Kyle. Masaya naman tumango si Elena. Ganadong nagtrabaho si Victor ng araw na yun dahil kasama niya si Elena. Inayos naman ng babae ang mga bookshelf ni Victor. Nang sumunod na araw, si Elena nang pumalit sa sekretarya ni Victor, kaya madalas silang magkasama. May papabili ka pa ba? Wala na. You're my secretary, not my PA, Elena. Loko. Pero may kung ano sa puso ni Elena ang nasiyahan dahil ibang-ibang trato ni Victor sa kanya kumpara kay Kyle. Napalautos at tila katulong ang turing sa kanya noon. Yumakap siya sa lalaki at napangiti naman si Victor. Isang umaga, umattend si Victor ng meeting kasama si Elena. Professional namang ginawa ng babae ang kanyang trabaho. Kaya mas lalo lang siyang hinahangaan ni Victor dahil mas magaling pa ito sa dati niyang sekretarya. Maaasahan niya rin sa lahat ng bagay ang babae. Saan mo gustong kumain? Tanong ng lalaki matapos ang meeting. Ikaw naman ang bahala. Lagi na lang gusto ko na susunod. Give and take dapat. Baka manawa ka sa akin yan. Di ako magsasawa sa'yo kahit anong mangyari. Sabi mo yan ha. I love you. Ikaw na munang bahala ngayon. Natigilan si Elena sa nasabi pero hindi na niya magawang bawiin pang nasabi na niya. Natulala naman si Don Victor at kalaunan. Napangiti nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Niyakap nito ang babae saka pinaulanan ng halik sa noo at labi. Kinilig naman si Elena. Kalaunan, lumabas na sila ng kumpanya at sumakay sa kotse ni Victor sa parking lot. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa 5-star restaurant at doon na kumain ng tanghalian. Grabe, sarap na mga pagkain nila dito, no? Ganadong kumain ng babae at masaya naman siyang pinapanood ng lalaki. Masaya ako na gustuhan mo mga pagkain nila dito. Hindi ako nagkamali ng pinagdalhan sa'yo. Oo nga. Nakangiting sumubo ng kanin at karne si Elena. Nagkwentuhan lang sila habang kumakain. Habang tumatagal nga ang kanilang relasyon, mas lalo nilang nakikilalang isa't isa. Mula sa mga gustong kainin at ayaw, maging sa mga hilig at gustong gawin. Nang dumating naman ang araw ng linggo, maaga silang gumayak para mag-jogging. Sa mansyon na rin ni Victor tumira si Elena, kaya naman para na silang mag-asawa. Let's go home. Napagod ka ba? Gusto mo bang ibaba kita sa likod ko? Kaya mo? Namamangha na tanong ng babae. Masakit na rin talagang paan niya sa kapagod na sa kakatakbo nila. Oo naman oh, ilang beses nga kitang kinakarga sa... Hindi na naituloy ni Victor ang sasabihin nang takpan ni Elena ang kanyang bibig. Halos mga mati sa mukha ng babae doon sa sobrang hiya. Victor, nasa labas tayo. Sabi mo, gusto mo ipakita ko sa lahat at ipalam sa ibang tungkol sa atin. Diyos mio naman. Oo, pero hindi yung something between us. That's private. Nakasimangot at saad ni Elena. Natawa naman si Victor at hinalikan ng noo ng babae. Oo na. Masaya silang umuwi ng umagang yun. Samantala, naisipan naman dalawin ni Kyle ang kanyang adopted father. Sumama sa kanya si Rosel at hindi na nga nakatiis ang babae. Alam mo na ba? Ang Alan Rosel, babe. Tanong na lalaki habang nagmamaneho. Nakarating naman sila sa harap ng mansyon at pumasok sa loob. Si Elena, nilalandi yan daddy mo. I think sila na. What the hell are you talking about? Baka marinig ka ni Dad. He can sue you for slandering his name. Saan ng lalaki? Naiinis sa pinakamamahal na kasintahan. I'm telling the truth. Maraming nagsisirculate online na pictures at video nilang dalawa. Sweet sa public at lagi magkasama.
Sabay pakita ni Rosel ng ilang clips at pictures. Namutla naman si Kyle. Hindi niya lubos sa kalain na magkakaganoon. Damn! Mura niya saka mabilis na nagmarcha papasok sa loob ng mansyon. Naabutan niya naman sila Elena at Don Victor na naliligo sa pool area. Nakayakap ang daddy niya sa babae at sobrang dikit pa. Dad, what the heck? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Kyle. You're finally here. Binaliwala ni Victor ang panlalaki ng mga mata ni Kyle at ang paulit-ulit itong pagmumura. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nilalandi mo ba ang daddy ko? Tanong ni Kyle ang harapan kay Elena nang umahon ng dalawa. Nabastusan naman si Don Victor sa tinura ng anak, kaya malakas niya itong binigwasan sa mukha. Lapastangan! Dad! Napipikon pero pigil ang mukha na tawag ni Kyle sa ama. Hindi niya matanggap na ang babaeng niloko niya ay minamahal na ngayon ng tuluyan ng kanyang ama. Nagngit-ngit si Kyle sa galit at mas lalo lang siyang nainis kay Elena. Stop it! Ayoko nang hindi mo irerespeto sa Elena. Kyle, I'm still your dad and she's now my girlfriend. Disrespect her. You're disrespecting me too. Pero dad, si Elena, ex ko siya. Ang dami-daming babae dyan, dad. Why her? I don't know. Kahit maraming babae dyan, siyang gusto ko, Kyle. Ngayon ko lang pagbibigyan ng sarili ko. Kaya hayaan mo ko. No, ayoko. Tatay pa rin kita kahit hindi tayo magadugo. Ayoko masira ang reputasyon mo sa ibang tao. Who cares about reputation? I want her. Only her. Napamura ulit si Kyle at bad trip na tinalikuran ng ama. Sumunod naman sa kanya si Rosel. Samantala, tila nakaramdam ng selos si Kyle nang masaksihan ang sweetness ng ama at ni Elena kanina. Nang makalis ang dalawa, doon lang lumapit ang babae kay Victor. Victor, are you okay? Huwag mo nang intindihin ng isang yun. Basta nagmamahalan tayo, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Sagot nito. Nakaramdam naman ng guilt si Elena at nung pinaglaban siya ni Victor, tila may kakaiba sa puso niyang lumambot kaya naguguluhan siya. Sorry, dahil sa akin nagtalo kayo. Alam ni Elena na magandang samahan ng dalawa. Mabait si Victor kay Kyle at nakukuha nito lahat ng gusto niya. Kaya nagigilty siya dahil nag-aaway ang dalawa pero hindi niya pa rin kayang bitawan ang paghihiganti. Wala kang kasalanan, Elena. At saka hindi siya dapat nakikialam sa atin. Hindi ka naman kasal. Wala kang anak kaya walang problema dun. Wala rin nangyari sa inyo dahil ako pa nauna. Hinawakan ni Elena ang kamay ng lalaki at hinalikan naman yon ni Victor. Yumakap ang babae sa lalaki. Salamat, Victor. Tumango ang lalaki at buong pagmamahal siyang niyakap. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon sa mansyon ni Victor dahil kaarawan ng lalaki. Maraming kilalang personalidad ang dumalo. Naroon din ang buong pamilya at angkan ng mga Montenegro. Pinakilala ni Victor si Elena bilang nobya. Pero imbes na matuwa mga tao, lalo ng kanilang pamilya, tila suntok sa buwan ang bagay na yon. Do you think matatanggap ka ng angkan ni Dad? You're wrong. Ang tingin nila sa'yo, second hand. Pinaglumana kita eh. Mapang-insultong saad ni Kyle na makitang hindi kasama ni Elena si Victor. Malakas namang sinampal ng babae ang lalaki, kaya naagaw nun ang atensyon nilang lahat. How dare you insult me like that? Nagagalit ka ba kasi wala nangyari sa atin at naunahan ka pa ng adopted father mo? Stop being delusional, Kyle. Hindi ka Montenegro. You're a Montemayor. Tila sampal naman kay Kyle ang sinabi ni Elena. Nag-backfire sa kanyang pang-iinsulto niya. Halos manggalaitin na naman siya sa sobrang galit. Sasampalin niya sana si Elena nang hawakan ni Don Victor ang kamay niya. Do you want to hurt her? Over my dead body. Nandito ka lang ba para gatungan sila, ha, Kyle? Do you think my patience is unlimited? Malamig at walang emosyon ni Saad ni Victor sa kanyang anak-anakan. Pero hindi siyang babae na babagay sa'yo. Andiyan si Mrs. Stella, walang issue. Kailan ka pa nakailam sa buhay ko? Do I give you the permission to interfere in my personal life? Dagdag pa ni Victor. Hindi niya talaga nagustuhan ang ugali ni Kyle at ang inaasal nito. Nagalit naman ang pamilya ni Victor sa nalaman. Hindi nila matanggap na pumatol ang tagapagmana sa kagaya ni Elena na pinagsawaan ni Kyle. Maging ang mga tao hindi rin nagustuhan na mag-ama silang naging kasintahan ng babae.
Pati tuloy ang pamilya ni Elena ay nahihiya na rin, pero ang magulang nito ay nanatiling nakasuporta sa babae. Victor, kasalanan ko lahat. Pasensya ka na. Wala kang kasalanan. Masyado lang sila nakikialam sa buhay ko, judgmental. Let them be. Ako pa rin naman ang may-ari ng Montenegro Group. Yumakap si Elena kay Victor at hinalikan naman ng lalaki ang noo nito. Natapos ang party na hindi masaya sila Victor at Elena dahil sa kaguluhan. Noong sumunod na araw, nagtagpon landas ni Elena at Rosel sa mall. Kasama nito si Kyle at mag-isa naman ng babae dahil may inaasikaso ang nobyo. Well, nandito ka pala. Kaya pala nangangamoy gold digger. Anong tingin mo sa akin? Mahirap? I'm also rich. My surname is Riego. Huwag kang bubita masyado. Nilagpasan ni Elena si Rosel sa sobrang inis. Hindi naman nagpaawat ang babae. Sinong bubita? Ako ba? Talaga lang ha? Sino kaya nagpauto kay Kyle ng halos 1 taon ha? Enzo, ikaw naman si tanga. Biruin mo. Pinagpalit ka na nga sa akin, tinanggap mo pa. Burara ka. Niluwa mo na. Nilunok mo pa ulit eh. Halos manggalaiti naman si Rosel sa narinig. Sasabunutan na sana niya sa Elena nang tadyakan siya nito sa sikmura. Masasaktan ka muna bago mo ako magalaw. Ouch! Kyle! Sigaw nito. Hinawakan naman ni Kyle na mahigpit sa Elena sa palapulsuhan pero nagawang baliktarin ng babae ang sitwasyon. Pinilipit niya ang braso ng ex. Subukan mo. Nice try. Sa kanya tinadyakan sa tagiliran na lalaki kaya napabitaw ito. Iniwanan niyang dalawa na umiiyak sa sakit ng natamo. Puisit kang Elena ka! Gaganti ako! Hindi ko na palalagpasin pa sitwasyong ito. Nagkasundo ang 2 tuso para ipakidnap si Elena. Isang tanghali, magkasamang kumain sa restaurant sila Elena at Victor. Nang dumating si Kyle at maangas na naupo sa gilid ng dalawa. Tumawag ito ng waitress at umorder ng sariling pagkain. What? Dito ka tatabi sa amin? After what you've done? Ang kapal mo rin ano? What? Ayaw mo bang magbagong pakikitungo ko sa'yo para sa daddy ko? Fake. Baka ikaw yung fake. Naiinis na hinampas ni Victor ang lamesa. Show some respect sa harap ng pagkain. Anya, kaya natigilan ng dalawa. Ayaw niya rin na kinakausap ni Elena si Kyle dahil nagsiselos siya. Sorry, Dad. Can I stay here? Promise, behave lang ako. Saad na lalaki. Takot niya na lang mawala ng mana. Hindi naman kumibo si Victor at nanatiling naiinis si Elena dahil nasusuklam siya sa katabi. Saan mo gusto magbakasyon? Summer is coming. Batangas na lang. Maganda naman doon. Sama ako. Singit ng lalaki. Tinasa naman siya ng kilay ni Elena. You're not belong. Huwag kang nakikisali sa usapan namin. Huwag ka naman ganyan, Elena. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako minala. Napiko naman si Victor dahil kanina pa ngang nakikiepal si Kyle at dumadali pa yon ng ganon salita. Binato niya sa noo ng T-balls ng lalaki. Namula naman ang noo ni Kyle sa lakas noon. Natawa naman si Elena. Seloso ang boyfriend ko. Stop asking me some stupid question. Sakit nun ah. Dead naman. Shut up. Hindi ka kasama. Kami lang dalawa. Hindi na kumibo pa si Kyle at hinayaan ng dalawang mag-usap. Hindi naman niya maintindihan ng sarili kung bakit nagsiselos siya. Elena, hindi naman siya ganito kadaldal nun. Hindi rin siya ganito kaganda. Habang tumatagal, mas lalong nade-develop ang katawan niya. She's attractive now. Marunong magdala ng damit kumpara kay Rosel. Elena is a good catch. Bulong na lalaki. Napansin naman ni Victor ang kakaibang tingin ni Kyle sa nobya. Kaya niyakag na niya si Elena paanis. Okay, we're leaving. Maiwan ka na namin. Mukhang hindi ka pa tapos kumain eh. Tuluyan ang umalis ang dalawa at hindi na hinintay pa si Kyle. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Saan mo ba gusto gumala ngayon? Kahit saan. Saan ba maganda? Bailen. Malayo pero kaya naman. Kapag ginabi tayo, doon na tayo sa Bilog magstay. Tumango naman ang babae. Sumakay sila sa kotse at nagtungo sa Bailen, Cavite. Hindi ko na siya pakakawalan pa, Kyle. She's mine now. Saad ni Victor sa isip. Samantala, nakarating sila sa Bailen, Cavite ng 4:00 ng hapon.
May peryahan mamaya sa bayan. Punta na lang tayo doon. Sige, malapit lang pala to sa Batangas eh. Yeah, we can stay here after ng Batangas trip natin. Tumungo naman si Elena bilang tugon. Natulog muna sila pagpasok sa kwarto. Kinagabihan, sabay silang kumain ng hapunan, saka nagpasyang magtungo sa bayan. Nagstay sila sa villa ni Victor sa barangay Kabulusan. Kailangan pala dito may sasakyan ng mga nakatira. Malayo rin kapag nilakad ang bayan. Ah, oo, pero masaya dito. Maraming pwedeng liguan. Malinis pa ba mga ilog dito? Oo naman, inaalaga ng mga taga ritong ilog. May cleaning session din ng barangay at 4-piece members sa mga ilog. Nice, sariwa pang ang hangin. Ang daming puno at di polluted. Tumungo naman si Victor sa komento ng babae. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa plaza katapat ng acacia tree at simbahan. Sobrang daming tiyanggi doon at mga stall ng pagkain. Masarap kaya yung shawarma dito? Agad namang hinila ni Victor ang babae saka dinala sa harap ng shawarma stand. 2 shawarma overload. Tumango ang tindero at inasikasong binibili nila. Binayaran naman agad ni Victor ang shawarma. Tinikman yun ni Elena. Wow, ang sarap! Anya habang nakangiti. Bumili pa ulit sila bago nagpasyang maglakad-lakad. Mamaya sa peryahan tayo ah. Oo, nauuhaw ako. Tara, bili muna tayo ng milk tea. Doon tayo sa Big Brew. Turo ni Elena sa kaharap ng plaza. Tumango ang lalaki saka umorder ng caramel macchiato, saka dark chocolate na fraps at milk tea. Tahimik na uminom si Elena at nagustuhan niya ang mga ordinaryong inumin saka pagkain sa baile. Bumili rin sila ng mga cute na gamit sa tiyangge. Lahat yun, si Victor ang nagbayad. Nakakatuwang mag-shopping sa ganito kesa sa mga mall. Same quality lang naman, mas mahal lang ang sa mall binibili. Yung renta kasi nagpapamahal ng bilihin doon. Binabayaran nila ang pwesto nila. Tumungo naman si Elena bilang tugon. Nang matapos, nagtungo na sila sa periyahan sa may palengke at labis ang saya na nararamdaman ni Elena habang naglalaro sa color game. Nananalo kasi siya at nang magsawa sumakay na sila ni Victor sa mga rides. Bago sila umuwi, sumali pa si Elena sa bingo at muli na namang nanalo. May agimat ka yata na, God of Fortune ah. Ang dami mong napanalunan ah. Oo nga eh, naka 32,000 ako. Kaya nga basta play responsibly. Masama ang sugal sa sistema ng tao, baka maadi ka. Opo, hindi naman po ako mag-a-addict sa ganito. Ayokong masirang maayos kong buhay, no? Napangiti naman si Victor sa sinabi ng nobya. Kalaunan, umuwi na rin sila sa villa ni Victor at nagpahinga. Bandang 2:00 ng madaling araw na magising si Victor at sinimulang haplusin ang ibaba ni Elena. Nag-react naman ang katawan ng babae at tila kandilang naglalagablab. Victor, nahihibang na tawag ng babae sa lalaki. Mas lalo namang ginalingan ni Victor ang pagpapaligaya sa kanya. Pareho silang nag-init at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang sumunod na pangyayari. Pinuno ni Victor ang loob ng babae. Nakatulog naman si Elena sa pagod at ganoon din si Victor. Kinaumagahan, ligo muna tayo sa ilog bago tayo umuwi sa atin. Ah, sige, ikaw ang bahala. Tumango naman ang babae. Kaya nagpasya silang magpunta sa talon at doon naligo. Kitang-kita ni Elena ang malakas na agos mula sa taas, kaya hindi na siya nakapaghintay. Nauna siya lumangoy kesa kay Victor. Grabe, nakaka-refresh naman ang ilog dito. Masayang tugon ng babae. Lumapit naman sa kanya si Victor at hinawakan siya sa baba. Punong-puno ng pagmamahal na hinalikan ng lalaki ang babae. Tumugon naman si Elena sa halik. Kalaunan, nag-make out sila sa ilog bago naligo at umuwi. Nag-ready naman sila pabalik sa La Union. Samantala, makalipas ang 1 buwan, nagtagumpay sila Rosel at Kyle ipadukot si Elena. Dinala nilang babae sa lumang eskwelahan. Elena, sa tingin mo ba hindi ko malalaman na gumaganti ka lang sa akin? Sabay tawa ni Kyle habang hinahawakan ng kutsilyo. Stop asking her like that. Patay na lang natin siya. Mariing sabi ng babae. Hindi na siya makapaghintay na burahin sa mundo ang katulad ni Elena. Nakarecord ang sasabihin ni Elena, kaya naman tinitrigger talaga ito ni Kyle. Wala siyang balak patayin si Elena. Ayaw niyang makulong. Props lang ang kutsilyong hawak niya. Ano naman ngayon?
You deserved it. Call me mom, you moron! Galit ang mukha na sigaw ni Elena. Pinatay naman ni Kyle ang video record na nakatutok sa kanila. Kill her now! Agad na inagaw ni Rosel ang kutsilyo saka sinaksak si Elena. Umiwas ang babae kaya hindi siya natamaan sa tiyan kundi sa may tagiliran. How dare you, Rosel! Makukulong ka! Walang makukulong kung tutuluyan natin siya at walang magsusumbong! Sasaksakin sana ulit ni Rosel si Elena nang makarinig sila ng malakas sa putok ng baril. Naroon si Victor kasama ng mga pulis. Dakpin sila! Galit na sigaw nito. Natuntun niya si Elena nang may makapagsabi na may nagdala dito sa abandonadong eskwelahan. No, Dad. Wala akong balak patayin si Elena. This is Rosel's fault. What? Nilalaglag mo ko? Galit na sinampal ni Rosel si Kyle. Dinakip naman ng babae ng mga pulis pati si Kyle. Bago sila umalis, inihagis ni Kyle ang phone niya kay Victor. Open it. Tignan mo ang gallery. That's my gift, Dad. Nakangiti na nakakaloko na umalis si Kyle. Agad naman dinala ni Victor si Elena sa ospital. Sinugo dito sa emergency room at ginamot. Nilipat din siya sa VIP room kalaunan. Please be safe, Elena. Nang nagbabantay na si Victor sa babae, doon niya lang binuksan ang phone ni Kyle. Pumunta siya sa gallery at pinindot ang CCTV footage na video. Elena, you lied to me. Akala ko mahal mo ko. Pero lahat ng ito ay parte lang ng paghihiganti mo. Sakto namang nagising si Elena. No, Victor. Sinabi ko lang yun dahil galit ako. Sinungaling. Ngayon mo pa talaga bibilugin ang ulo ko. After all na nangyari sa atin. Malungkot ang mga mata na sabi ni Victor. Napaluha naman si Elena. Aminado ko bala ko lang gumanti nung una. Kasi niloko ko tinapakan ng pagkatao ko. Huwag silang makainsulto sa akin. Pero na makilala kita na lubusan. Minahal kita. Papayag ba akong isukong pagkababae ko kung hindi? Sana mapatawad mo ako. Mahal na mahal talaga kita, Victor. Naguluhan si Victor. Hindi niya akalain na ang babaeng pinakamamahal ay ginamit lang siya. Sakto namang pumasok ang doktor. Congratulations, sipang anak niyo. Hindi naman na-damage ang bata sa sinapupunan ni Miss Riego. Natigilan sila pareho. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Napahawak si Elena sa kanyang maliit na tiyan. Ayon sa resulta, isang buwan palang buntis si Elena, kaya nagde-develop pa lang ang bata. Kailangang huwag siyang ma-stress or para sa safe na development ng sanggol. Saan pa nito? Naiwan naman sila Elena at Victor mas lalong naging tense ang paligid. Victor, please, huwag mo kong talikuran. Mahal na mahal talaga kita kahit nung wala pang baby sa tiyan ko. Napaisip ang lalaki. Mas pinariority niya ang sitwasyon sa kasalukuyan. Talaga bang mahal mo talaga ako? Hindi ka nagpapanggap? Umiling si Elena. Hindi, walang pagpapanggap. Sagot ng babae. Yumakap naman sa kanya si Victor at hinalikan siya sa labi. Pinili nitong patawarin siya at ipaglaban para sa kanilang anak. Pinakulong ni Victor si Rosel pati na rin si Kyle. Samantala, pinaglaban niya si Elena at pinakasalan. Kalaunan, nanganak ang babae at nagsama sila habang buhay. Ang aral sa kwento, huwag magpadalos-dalos. Iwasan ang paghihiganti dahil minsan, yun ang palang taong nakatadhana para sa'yo. Magpahalaga sa nararamdaman ng taong nagmamahal sa'yo ng tapat nang sa ganon, hindi ka magsisi sa huli at mawalan. Huwag din masyadong mapanghusga at huwag kikitil ng buhay. Masama yun, pati na rin ang sugal. Sana po marami kayong natutunan sa kwentong pag-ibig nila Victor at Elena. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!